Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-61 na kabanata. Ang makitang muli ang minamahal. Sa loob ng ilang segundo. Bago makapag-react ang lahat, ay naubusan na ng oras. At ang nanalo ay si Kathy. Si Minnie ay huminto na sa pagkanta. Tumingin si Minnie sa kanyang progress bar. Malayo ang agwat ng progress bar ni Minnie kay Kathy. Pero sa loob ng 3 second, paano ang kanyang lamang, ay mabilis na nawala. Anong nangyari? Mayroon kayang problema sa system? Lumapit pa siya ng kaunti sa camera. At nang makita niya, ay hindi siya makapaniwala. Ang $100,000 ko, ay nawala. Sa isip niya. Nagsinungaling siya, nang sabihin niyang wala siyang pakialam sa papremyo. Sinuri niya muli ang screen. Sa bandang huli ay may nagregalo kay Kathy ng malaking halaga. At ito ang dahilan ng kanyang pagkapanalo. Adam, ano ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni Minnie. Sa palagay mo ay magaling ka na, dahil sa may pera ka. Dapat sa umpisa pa lang ay pumasok ka na. Naiinis si Minnie dahil hindi niya inaasahan na papasok ito sa huli. Katulad ng sinabi niya sa kanyang mga fans. Ipinagpatuloy ni Minnie ang kanyang pagsigaw kay Adam. Pero ang kanyang livestream ay nawala na. Hindi pa rin nakaka-recover si Kathy sa shock dahil sa pagkatalo. Nang makita ng kanyang roommate ang screen, doon lang nito napagtanto na totoo nga. Bumati si Minnie sa live broadcast camera. Adam, bakit hindi ka sa channel ko nagpunta? Bakit mo tinulungan si Kathy? Sobrang nagseselos si Minnie kay Kathy. At halos nakuha na niya ang lahat ng atensyon, gayon din ang $100,000. Kathy, bilisan mo, magpasalamat ka kay Adam. Paalala ni Minnie. Binigyan kanya ng $100,000. Adam, maraming salamat, wika ni Kathy. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin. Pero, gusto kitang makilala. Sigurado ako na isa kang mabuting tao. Wala na akong ibang gusto kundi ang makita ka. Gusto talaga kitang yakapin, at halikan. Siyempre, alam ko namang hindi ako sapat para sa iyo. Medyo lutang ang isip ni Kathy, at nabubulol pa habang nagsasalita. Gusto rin kitang makita at halikan. Singit ni Minnie. Hindi siya papayag na ma-out of place. Makapal ang mukha ni Kathy. Pero hindi papayag si Minnie, na mawala pa ang pagkakataon. At nang magsasalita na ito, isang mensahe ang lumabas sa screen. Si Adam ay umalis na sa broadcast room. Nang makita ni Alex ang sobrang kawawa na itsura ni Kathy, hindi na niya kinaya pang tiisin na hindi ito tulungan. Nakita ni Alex ang dating Kathy na nakasama niya. Noong sila ay masaya pa. Nang ipa-power off na niya ang kanyang cellphone para matulog, bigla siyang nakatanggap ng mensahe sa livestream account. Galing ito kay Kathy. Adam, sobrang nagpapasalamat ako sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, siguradong inalipusta na nila ako. Wala akong nagawang maayos sa broadcast channel ko. Alam ni Alex na kaya nagbibigay ng oras si Kathy, ay dahil mayaman siya. Kaya naman nawalan siya ng interes. Pero nag-reply pa rin siya. Sobrang saya ni Kathy nang makita na nag-reply ito sa kanya. Habang si Minnie, ay nasa broadcast ni Kathy. Kinabahan ito dahil sa nakitang ginagawa ni Kathy. Na pag-message sa cellphone habang nakangiti. Nag-reply uli si Kathy kay Adam. Sinabi nito, gusto kong malaman mo na ang aking kaibigan na si Graham Sterling, ay inimbitahan ka sa isang bulwagan, na ginanap sa Golden Mansion Hotel, noong nakaraang araw. Pero hindi ka umaten. Bumalik na si Kathy sa kanyang sarili. At ngayon ay naaalala niya ang mga nangyari sa nakaraang mga araw. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makilala si Adam at maparusahan si Alex. Bakit mula sa kabilang linya? May ibang nagpunta sa bulwagan, at nagpanggap bilang ikaw. At kinuha nila ang diamond necklace na nagkakahalaga ng $200,000. Alam ko kung sino iyon. At sasabihin ko sa'yo ang kanyang pagkakakilanlan. Wika ni Kathy. Napangiti si Alex at nag-reply. Ang $200,000 ay hindi naman ganoon kalaking pera para sa akin. Kung kailangan nila iyon, edi sa kanila na lang. Gusto ni Kathy na gamitin si Adam para maaresto si Alex. Pero si Adam ay wala nang pakialam. Na-disappoint si Kathy, pero mas na-sorpresa ito.
Kung walang pakialam si Adam sa $200,000. Siguradong talagang mayaman ito. Maraming bagay ang naglalaro sa isip ni Kathy. Adam, ano ang tingin mo sa akin? Medyo nag-isip pa si Kathy ng gusto, bago ipadala ang mensahe na ito. Si Kathy ay isang mayaman na babae, at maraming lalaki ang gusto siya makasama. Pero paano niya tatanggihan ang napakagandang oportunidad, lalo na ito ay nasa harapan niya? Kamukha mo ang aking ex-girlfriend. Sagot ni Alex. Ex-girlfriend mo, sagot naman ni Kathy, talaga ba? Kahit sino ay may natitira pang feeling para sa kanilang ex, tama ba? Ano ang itsura ng ex-girlfriend mo, tanong ni Kathy. Napakaganda niya, sagot naman ni Alex. Pero iniisip niya na siya ay isang mahirap. Desperado siyang makakuha ng mayaman. At nakipagtalik rin siya sa ibang lalaki. Niloko niya ako. Tama lang na iniwan mo siya. Hindi niya alam kung paano igalang ang lalaking matapat kagaya mo. Nakakahiya iyon. Pero huwag kang mag-alala. Ang mga ganoong klaseng babae ay hindi nagtatagal. Magiging mag-isa lang siya sa hinaharap. Sinong lalaki ang gusto makasama ang mga ganoon? Ipinadala ni Kathy ang mensahe, habang umiling, at hindi makapaniwala. Huwag ka nang magsalita pa, sagot ni Alex. Mabilis na nag-type si Kathy. Bakit hindi, kung wag mong sabihin iniisip mo pa rin siya hanggang ngayon? Hindi na dapat. Kamukha ko ba talaga siya? Pero pangako ko sa iyo. Hindi niya ako katulad. Iba ako. Tahimik lang ako. At gusto ko ang magbasa ng mga libro. Mayroon akong boyfriend at magkasama kami halos 4 na taon na. Bigla siyang nagbago. Gusto niyang makipagtalik. Siyempre hindi ako pumayag. At ngayon ay single pa rin ako, at naghihintay ng tamang tao para sa akin. Habang tinitingnan ni Alex ang mga nakasulat na mensahe sa screen ng kanyang cellphone. Ang masayang ngiti niya ay napalitan ng pait. Pagod na ako, gusto ko nang matulog. Mensahe ni Alex. Sige Adam. Magpahinga ka na. Hindi na kita aabalahin ng gusto. Magandang gabi. Reply ni Kathy. Nang sumunod na araw, si Alex at Debbie ay sabay na kumain ng agahan sa cafeteria. Nang matapos sila, kinuha ni Debbie ang kanyang mga libro, at nagpunta sa library para mag-aral. Si Alex naman ay naglakad mula sa cafeteria papunta sa classroom. Habang naglalakad, isang umiiyak na babae ang tumawag sa kanya. Tumingin siya at nakita niya si Kathy, na may dalang malaking itim na plastic bag. Naglakad ito papunta sa kanya. Masaya ka na ba, tanong sa kanya ni Kathy. Masaya, napaisip si Alex. Inimbitahan kita sa Angel Bar noong nakaraang araw. At iniisip mo na nagsisisi ako dahil iniwan kita. Tinatanong kita, dahil kailangan kita. Gusto kong magbalikan tayo. Tama ako diba, wika ni Kathy. Ngumiti lang si Alex at tumalikod, sabay umalis. Gusto mong tumakas dahil yun ang totoo. Nagpunta si Kathy sa harapan ni Alex. Yun ba talaga ang iniisip mo, na gusto kong bumalik ka? Para sabihin ko sa'yo na niloloko lang kita para bigyan mo ng pera ang magnanakaw na si Billy. Iniisip ko na mahuhulog ka talaga doon. Tumingin si Alex kay Kathy, na para itong nakatingin sa babaeng baliw. Anong tinatawa-tawa mo? Sinigawan ito ni Kathy sabay sinuntok. Katulad ka rin ni Billy. Isang bulok na aso. Hindi ka sapat para sa akin. Nagpasya na ako. Itatapon ko kayong dalawa. Mas maayos ako kapag nag-iisa. Ang mga tawa ni Kathy ay lumakas. Sigurado na nagtataka ka kung bakit ako nagpasya ng ganoon. Yumuko ito habang tumatawa. Sige, para hindi ka na mag-isip. Sasabihin ko na sa iyo. Nakatagpo ako ng isang kaibigan, mula sa mayamang pamilya. Mas mayaman pa siya kay Billy. Kahapon nang magkausap kami, ay binigyan niya ako ng pera. Habang nakikinig sa mga sinasabi ni Kathy si Alex. Tawa lang ito ng tawa. Iniisip mo bang nagsisinungaling ako? Sigaw ni Kathy. Hindi ka naniniwala sa akin. Gusto mo bang malaman kung sino siya? Gustong makipaglaro ni Alex kay Kathy. Sino siya? Tanong ni Alex. Ngumiti si Kathy at sinabi. Siya si Adam Child. Tumawa si Kathy. Natakot ka, tama. Kilala ko si Adam Childs. Ang tao na pinagpapanggapan mo noong nakaraang araw. At nag-usap na rin kami. Sinabi ko na rin ang nangyari sa bulwagan. Na kinuha mo ang sa kanya dapat.
Kaya humanda ka na. Sigurado nga arestuhin ka, dahil sa ginawa mo. Ayaw nang makita ni Alex ang mayabang na mukha ni Kathy. Hinawi niya si Kathy, para umalis sa kanyang harapan. Nagpa siya na tumuloy na sa paaralan. Alex, isa kang aso. Sasabihin ko kay Adam, ang tungkol sa pangit mong mukha. Mukhang hindi ka masaya. Maghintay ka lang, hanggang ipaaresto kita. Nakaturo siya dito habang sinasabi, ang mga ito. Zoom pa in ka, sigaw pa nito. Nakarating na si Alex sa classroom. Sa isip niya, nagpapasalamat siya, dahil wala doon sa klase si Kathy. Naiinis na siya, at ayaw niya itong nandoon. Tumagal ang ilang minuto, at natapos ang klase. Habang naglalakad siya palabas ng building, ang kanyang cellphone ay nag-ring. At nakita niya, ang pangalang Russell. Ano kaya ang kailangan ng manager ng Autumn Beauty Boutique sa akin? Sa isip niya, Sir, maari ba kayong pumunta dito? Tanong mula sa kabilang linya. May customer dito na gumagawa ng gulo. At sobrang nakakaabala. Kahit ang mga security guard ay hindi siya mapigilan. Walang magawa ang mga ito. Sige, hintayin mo ako. At mabilis na tinungo ni Alex ang mall kung nasaan ang Autumn Beauty Boutique. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.